Magandang araw po. So, nandito na po tayo sa part 4 ng ating pagsagot doon sa part 1 no kanilang content, January 5, 2024. No? At napatunayan natin sa pamamagitan ng ating mga pagsagot, yung ipinupukol sa atin, sa kanila bumabalik. Hanggang ngayon, walang naipuntos. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung Aramaic text na approve ng UBS. Ayan, ang nakalagay is Church of God. Ayan yung Aramaic text. Ito naman yung Church of God, no? Kasi ito is later copy po yan. Yung Caburis Codex na pinagbabatayan nila. Yaan ay produkto ng revision ni Rabola noong mid-5th century. Kasi yaan ay later copy. Gusto ko lang ipaalala sa inyo. At ang bagay na yan, kagaya ng ipinakita ko nakaraan sa inyo, isa sa panelist ng UBS, si Bruce Metzger, sinabi niya na ang Peshitta is talagang revision ni Rabola. Siya ang may authorship, si Rabola. At yan ay tanggap ng almost all academic scholars. Yan ang maliwanag. Kaya nagbatay itong ating mga namumuto sa atin doon sa revision. Isa pang pinagbabatayan nila to kumukuha lang ng content pero sa kabuuan ini-specific naman ni Sebastian Brack yung kanilang detail. Peshitta 5th century. Revision. Kaya naapektuhan nito yung later copy ng Caburis Codex at iko-content natin yan sa mga susunod na pagtalakay. So maliwanag na ang bagay na yan. Punta tayo doon sa kanilang ipinupukol sa atin, Pakinggan yung maigi kung paano siya gumawa ng scheme, Inuulit natin simula pa nung mga pagsagot natin hanggang ngayon. Ang ginagawa nitong ating kausap is maglagay ng thought o salita na sa kanya galing tapos gigibain niya. At ipapakita ko ngayon sa inyo, ganoon na naman ang gagawin niya. Kaya siya na naman ang magigiba. So wala pang naipupunto sa atin, So, kapag nag-content uli yan, ibig sabihin nun, isa lang ibig sabihin nun, parang basketball yan, kapag hindi ka nakashoot, kailangan mag-shoot ka uli. Ang problema nga, kung malaki na ang tambak ng kalaban mo, kahit mag-free throw ka ng dalawa, 3 lamang, talo ka pa rin. So, puntahan na po natin itong content, itong kanyang video, at sagutin po natin. Pakinggan nyo po yung kanyang video. Transcription of Caburis Codex by S.P. Silver and si Stephen Silver. Pakita ko muna sa inyo yung mismong manuskrito. Ayan po yung... Ayan. So, ang tinutukoy po niya yung Aramaic scripture pa rin ni Stephen Silver. So, po natin, i-fast forward po natin ito. At punta siya, tignan natin doon sa talagang pinupunto sa atin. Ito, pakinggan po ninyo. The will of God. Hindi yan verse 28. Ito po ang verse 28. Yan po ang starting point. Kasi ang pagbasa po dyan, mula kanan pa kaliwa. At ang nasa... Ayan. So, ang kanyang inire-raise yung reading mula kanan pa kaliwa. Wala naman tayong sinasabi na readings. Kung saan ang endpoints, saan ang starting points, at readings either pa kaliwa o pa kanan. Wala naman tayong sinasabing ganun about sa readings. At hindi natin sinasabi na yung di alaha, kung nakapaloob sa verse 28 or verse 27, wala tayong sinasabing ganun Ang sinasabi natin, nakalagay yon doon sa 2028. Lokasyon ang ibig nating sabihin. Kasi yaan ay nasa line 26. Ngayon, ipapakinig ko sa inyo yung sinabi ko nung una. Eto. Bilang katunayan na itong kausap natin talagang naglalagay ng thought sa atin na hindi natin sinabi para lang makapuntos pero hindi makakapuntos Eto. Tapos tsaka natin sasagutin yung inaakala niyang nakapunto siya. Eto, ipapakita ko sa inyo ngayon siya talaga ang mapupuntusan Eto. Pakinggan niyo yung aking sinabi. Talagang di alaha or of God. Kaya wala bang transcript? Kaya di alaha or of transcription kali kay Stephen ang kanyang ginawa sa aklat ng Gawa 20:28 transcription
inscription galing kay Stephen Silver. Ang nakalagay talaga sa 28 is di alaha or of God. Ayan o. Ayan. So maliwanag po, ano? Yung ating sinabi is napakaliwanag. Yung di alaha nakalagay doon sa 2028. Ang pinupunto natin doon, lokasyon. Wala tayong sinasabi or dinidiscuss about ang readings pa po, mula kanan pa kaliwa or pakaliwa pa kanan. O kung yung di alaha ba ay nakapaloob sa verse 28 or sa verse 27. Wala ano ni. So naglagay siya ng thought, no? Nagigibain niya para makapamuntos. Pero wala naman tayong sinabing ganun. Yung thought na yon sa kanya lang galing. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung picture, ano, eto. Picture nung kanyang video, ipinakita naman natin. So, itinuro niya, ano, ayan, no, ayan po yung di alaha or of God. At makikita nyo, talagang nasa tapat ng 2028, no? Ngayon, may ipapakita ako sa inyo. Ipapakita ko sa inyo yung isang picture. Ayan. So, eto, ano, makikita nyo dito, halimbawa, dito, meron kasing lines na hindi nagsishare yung earlier verse at yung kasunod na verse, kagaya nung nandito. Pero sa verse na ito, makikita nyo, ito kasi yung huli. Dito manggagaling yan eh. Pero dito sa line 25, nakatapat ng 2027, nagsishare sila dito sa isang line. Content galing sa previous verse at yung next verse. Ngayon, mali ba ako na nakalagay o nandun sa lokasyon na yon yung di alaha? O, tignan yung maigi ito, ano. So, nandoon siya sa line 26 na tapat ng 2028. Ayun yung di alaha. Eh, dito nakalagay yung lokasyon. Hindi naman nakalagay yung lokasyon sa line 25 na katapat ng 2027. So, regardless if yan ay nakapaloob sa 2027 o hindi. Ano, hindi naman yun ang punto natin eh. Kaya, yung punto natin, hindi niya ginigiba. Ang ginigiba niya, yung thought niya. Ang sinasabi lang natin, nakalagay yung lokasyon. Dahil sa line 26, katapat ng 2028, nandoon yung lokasyon o nakalagay yung di alaha or of God. Hindi natin sinasabi kung ito ba ay nakapaloob sa verse 28 or 27 at kung ang reading ba manggagaling sa kanan papunta sa kaliwa, vice versa. So, makikita nyo, yung ating mga pinahayag na i-defend natin hanggang ngayon, wala pa rin siyang naipuntos. Ngayon, ang aabangan natin, paano niya i-defend? Sabi niya, wala raw acts sa Old Syriac. Ano? Samantalang, yung una nilang sinabi, doon sa kanilang live, is meron daw, Acts 20:28, Church of Christ doon kay Bibliothek, ano? Kay Asimani. Oh. Ito yung kanilang aklat, ayan, sabi nila, existence na raw existed na yung Acts 20:28 Meron ng Aramaic scripture ng bagong tipan. Pag sinabi mo kasing bagong tipan, 27 books yun. Oh, tignan nga natin. Tignan nga natin kung yung inyong pesita, sabi nyo, meron ng scripture, Aramaic scripture ng bagong tipan, tignan natin kung umiiral yung pesita. Talaga bang meron ng ganon? Eto, tignan natin dito sa dito. Tignan nyo dito sa inyong referensya. 'Di ba? Referensya nyo yun aklat ni Lamsel. 'Di ba kulang? Kulang kayo ng 2 Peter, 2 John, 3 John, Jude, etc. Apocalypse 22. Paanong meron ng Aramaic scripture ng bagong tipan as early as 78 AD? At sabi mo, sa Old Syriac, walang Book of Acts. Paano mo ngayon lulusutan yan? So, aabangan nila yung pagsagot mo dyan. Pero ang aabangan nyo naman mga kababayan, sasagutin natin yung part 2 ng video nila. At tatalakayin naman natin yung bagay na yan. Ano? Kung meron bang Book of Acts sa Old Syriac. At totoo ba na pisita? Na umiral yung pisita, New Testament, na 2nd century daw, di umano, nung 78 AD. O ang talagang nakalagay doon is Western text o pisito. Yan naman ang aabangan nyo, no? Ayaw na sana nating mag-content ng bagay na ito, pero we are forced kasi, sa kanila nagmula
sa kanila rin babalik. Salamat sa inyong pakikinig at magandang araw sa inyong lahat.